marami kasi magsasabi na, hindi, beyond, ano naman yan? Hindi naman yan time na vice president siya. Di ba? Ganon yung sasabihin. Alam mo, ito na ngayon papasok yung nature nung yung quasi-judicial kung bakit political, judicial ang nature ng impeachment court. Kasi kung purely judicial ito, kunyari mga Supreme Court justices yung mga naglilitis niyan, maraming technical, madidismiss ito by pure technical matters. Pero because of the the political nature of the impeachment court, tatlo yung wala na ako ipapaliwanag dito eh. Pinapaliwanag na ho ni Senator Trillanes, mga kababayan. Criteria dito. Sa Huwes kasi, kung may ebidensya ba, kung may ebidensya ba, yun lang enough na sa kanila. Sa impeachment, tatlo. Una yung ebidensya. Kung may ebidensya ba, pagka sabihin yes, o sige, punta ka sa next question. Ano ba? Ito ba ay nakumbinsi ba yung taong bayan? Okay ba sa taong bayan? Hindi ko mo may ebidensya. So kasama talaga ang taong bayan. Pagka ayaw ng taong bayan tanggalin sa pwesto, hindi pa rin. Kagaya nung kay Bill Clinton. Na-present ng prosecution yung ebidensya about the illicit relationship with Monica Lewinsky. Pero for the American people, they don't care. Oo. Then yun yung third question, yung policy question. Will it be good for the country na matanggal yung presidente? O yun, ekonomiya kasi noon, mataas, maganda. Maganda ekonomiya ng US. Yeah. Parang yung political question, sige, okay lang naman yan. Everybody makes the same mistake. Pero kung kung karumal-dumal, yun. Kaya mas mabigat yung, mas Sandali, hinto ko lang dito. Nagagalit po si Mabel Kinjo. Sabi 2.4 viewers, no? Tapos ang like lang daw natin dadalawang daan, 241 lang daw ang ating like. Naku, nasaan na? Mga DDS siguro, yung 2,200 ano? Alam niyo po, napakalaking bagay. Hindi, 792 na pala yung like. Napakalaking bagay po nung simpleng pagpindot nyo sa like sa aming mga content creator, mga bossing. Positive yung impeachment done kung purely mga West lang yung mag-aano dyan. Kasi yung West, makitid lang pananaw nila, ebidensya lang. Sa hindi. Lahat. May political question, may policy question ka pa, aside from the evidence. So, ultimately, yun. Doon naman sa sinasabi niya na yung in-cash na manager's checks galing sa drug lord. How gusto ko magtanong si Christian Esguerra, mga kababayan, rektahan no? Kasi kapag kunyari, nasa channel natin si dating Senador Trillanes, minsan may hiya pa ako magtanong Pero kay Christian Esguerra, kasi sanay na ho na mamamahayag rektahan siya. No, talagang kung ano po yung gusto na marinig ng taong bayan, yun yung itatanong niya. No, kaya talagang yung channel niya ay tuloy-tuloy po yung yung pag-angat. Shout out sa iyo, boss. Maraming salamat, no? Dito sa mga ganitong mga interview. Sure yun na galing sa drug lord. Nakalagay doon si Sammy Uy. At si Sammy Uy, sinabi na nito ni Las Cañas na partner ito ni Michael Yang. At hindi na didispute yan Tapos makita mo itong si Sammy Uy declared ito na number 1 campaign contributor ni Ayan pa, isa pa yan. Sa pasabog ni Trillanes. Number 1 campaign distributor daw ho ng dating Pangulong Duterte drug lord, mga kababayan. Si Sammy Uy daw. Digong, partner niya ni Digong. Tapos titignan mo, walang other means ito na pwede siyang makapagbigay ng ganung dibidendo. Makapagbigay ka ng dibidendo ng 40 to 55 million every 6 months doon sa Duterte family. Every 6 months ito. 40 to 60
40 to 60 million. Tama ba yung rinig ko? 40 to 60 million? Walang other means ito na pwede siyang makapagbigay ng ganong dividendo. Makakapagbigay ka ng dividendo ng 40 to 55 million every 6 months. 40 to 50. Oh, sabihin na natin 50 milyones every 6 months. Oh, sabi 2 taon na daw umiikot yan. So ibig sabihin 200,000 na. 200 milyon. 50 million, 50 million, 50 million, 50 million. 200 milyon. Grabe. Doon sa Duterte family. Every 6 months ito. At hindi lang Rodrigo Duterte ang binabanggit niya dito. Duterte family. Sabi ni Luisita Galicia, obviously bilyon ang nakulimbat nila dahil kita naman gaano kamahal ang abogado nila. Saan galing ang pera? Oh. Kaya talagang ganon kalaki galit nila kay Trillanes dahil siya talaga ang magpapakulong sa kanila. Koopman, 150 million per month. Sabi mga kababayan, at alam ko galing din yan kay dating Senador Trillanes. 150 million, multiply mo sa 12 buwan, aabot 1.8 billion. Kay Koopman pa lang ho yun, mga kababayan, nabayad ha. Grabe Sabi naman ni Boss Pulong, ay, ayos lang, sisiw yan. Boss Pulong? Okay, kaya, yakang-yaka, di ba, Boss Pulong? Sabi ni Asami Onesan, nagpadala ng super sticker sa atin. Maraming salamat po. Tuloy! Yan yun. Okay. Itong testimony ni Las Cañas na ito ay sinumiting niya na sa ICC. Ito ay na cross-examine na siya dito at yan yun, part na yan ng kanyang affidavit. Aha. Tapos, ganun din ang lumalabas na mga other information on the ground. Okay, grabe alam nyo, isa sa naiisip ko talaga kung bakit yung patuloy yung pag-dismiss, patuloy yung pag-delay, baka natatakot na maipakita o lumabas sa publiko itong bank accounts na ito. Itong mga bank accounts na to, na joint account si Inday Sara Duterte at ang dating presidente, mga kababayan. Nako po. Sabi ko nga sa inyo, ulitin natin. Napakasimple na gibain si Trillanes. Hindi mo na kailangan papatay yan. Si Pulong, itaas lang yung likod. Ipakita yung tato. Tapos, pagkabulate ang tato doon, ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi ni Trillanes. Si Digong at si Sara naman, ipakita yung bank accounts. Pagka wala doon yung bulto-bultong pera na sinasabi na idinideposito ng mga drug lord sa mga Duterte, pahiya agad si Trillanes. Hindi na kailangan yung pagpapatay pa. Pakita nyo lang yan. Tapos ang problema ninyo, kung wala talagang mga pumapasok na perang ganun. At kung walang tato si Pulong. Pero kung may tato at may mga pumapasok, baka kaya talagang nagpupumilit na ayaw ipakita sa taong bayan.